Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan guys, for today's vlog is pupunta na po kami ng RHU Center ng Sugod. Bali, doon po kami hingi ng medisina. Ayan, kasama namin si Sia dahil timing naman po. Mula ngayon hanggang Friday wala silang klase dahil may seminar daw yung teacher ng mga kinder. So, ayan. Kasama namin po siya. Bali, sa Lunes pa yung klase niya. Sara na naman again. Sara na naman pong tindahan natin. Sana hindi lang po kami magtagal. Yan, mainit. Kasi mayroon po kaming bagong customer na dito. Dito banda. Pagtingin niya ngayon, sarado na naman po. Kasi mayroon po silang ginagawa. Nakarami na po siya pabalik-balik bumili. Ngayon pagtingin na sarado, sasabihin na naman na walang tao. At saka yan, 2 araw po tayong hindi nakapaglaba. Tambak na naman po yung labahan natin. Sana matapos po kami ngayon ngayong araw or madali lang po kami doon na para pagbalik ko is makaglaban na pa po ako. Let's go guys! Meron na naman po tayong asikasuhin. Kahit pagod, go lang ng go. So, ayun naman po guys, kadudugtungan pa lang yung vlog ko kaninang umaga na umalis po kami. Kasi, okay naman po yung lakad namin doon sa center. Nabigyan na po si Papa Bits ng gamot niya para sa baga. Yun. Nakainom na po siya. Tapos, syempre marami ding interview kung taga saan po kami. Tapos yun, tinanong po kami ba't daw umabot kami ng Vicente Soto. Sabi ko, kasi yun naman po yung utos ng doktor dyan sa nag-check up kay Papa Bits, na referral daw siya sa Vicente Soto para dire-diretso daw yung medication para sa kanya. Sabi nila, ba't ini-referral daw kami doon na mas malayo? Mayroon naman po dito na mas malapit lang kasi Damulog. Tas sa munisipyo ng Sugod, sa Sugod dito sa munisipyo RHU na hindi naman po namin alam. Syempre hindi kami taga rito, at saka wala naman pong nagsasabi na pwede diyan magpa-check up or meron din namang laboratory, kasi pagpunta namin doon meron ding laboratory na pwede rin maging libre, walang bayad. Sabi nga, ayun, sabi, ba't daw naabot kayo sa Soto, tapos yung bagsak nyo dito rin. Sabi ko, kasi yun po yung referral namin doon sa Soto. Hindi ko naman po alam yung Soto kung saan na yun naman nagpa sama kay May Timang sa una. Basta naka-4 po kami balik-balik ng Vicente Soto. Na ayun, na parang susuko na po kami dahil pagpupunta namin doon, pag-abot sasabihin, balik na lang po bukas. Tapos yun, klinaro kahapon, klinaro ko po doon sa yung doktor ni Papa Bits sa Soto, kung ano ba itong bigay sa amin na referral na naman para sa center. Kasi yung hinihintay po namin talaga, bibigyan po kami ng resita. Hindi naman namin alam basahin yung binigay na basta may nakalagay po doon na referral sa center. Tapos nagsasabi RHU. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan ng RHU. Kanina naman nabasa ko doon, Sugod Rural Health Center, ganun.
Sabi ko, yun palang meaning ng RHU. Kasi kahapon, pag uwi namin ni Papa Bits, siyempre kukunin pa namin yung mga bata doon kila May Timang. Timing naman nandun si May Timang, no? Nagtanong po kami, May Timang, asan ba ang center na RHU? Sabi niya, dito sa lungsod, Katmon, RHU, dyan lang sa Talipapa. Dito sa inaanuhan namin, binibilhan ng mga isda. Sa palengke, mismo, likod lang ng palengke, dito sa Katmon, nandyan po yung RHU. Sabi ni May Timang, kami daw kasi Sugod Bawo. Dito po kami naka-address. So, bali, yung puntahan namin, yung Sugod RHU. So, kanina, meron naman po akong kakilala na taga dito. Umaga pa nag-chat ako nga. Sabi ko, good morning, madam. Saan ba dito yung RHU center? Sinagot naman po ako, nasa munisipyo daw. Tapos, itinat ko naman yung isa kong kakilala na nandyan sa barangay. Sabi, kasi Merkulis ngayon, sabi niya, may immunize po ngayong araw, nasa barangay. Sabi ko, hindi naman po kami magpapa-immunize. Bali, parang magpapa-check up din. Tapos meron po kaming ipapasa na papel dyan sa RHU. So, pagpunta namin doon kanina, mga alas 9 naman yun. Medyo marami na po yung tao. Pero, by number, yung nakuha namin number is 18. So, yung yung nai-record 1 to 10. So, medyo parang malapit-lapit na po kami. Ayun nga, pag-abot na ng number ni Papa Bits, siyempre interview, bakit na doon? Basta ganon, yung naunang sabi, ba't napunta kayo doon sa Soto na pwede naman dito? Sabi ko, hindi ko alam, basta yan po yung yung referral, yung sinusunod namin na nakaapat kami balik-balik niya. Nakakapagod yun. Nakakapagod talaga. Ilang oras yung biyahe. Tapos mga ilang minuto ka lang doon sa Soto, sasabihin, balik na naman kayo bukas. So ganun. So kahapon, inano ko talaga kung ano talaga yung dapat gawin. Yung dugo, sabi, yung last na kuha ng dugo, sabi, itatawag na lang daw. Kasi, para daw sa sa HIV. Bakit napunta yun sa HIV? Na hindi naman po yun yung pinapaano kay Papa Bits. Kasi yun nga, sabi, lahat daw itinitest ng mga pasyente na pinupunta dito. So, natatawa po kami. Tapos, kaya pala sasabihin na tatanungin niya, nagpapabayad, ganun. Kasi yun, sa kaambag daw, ewan ko. Basta sabi naman doon, sa last, nagkuha ng dugo ni Papa Bits, tatawag na lang daw. Para hindi na magbalik-balik ko, tatawag na lang po kami. Kung hindi daw kami po tumawag, ibig sabihin, wala. Okay yung resulta. Pag tumawag sila, yun, parang hindi mabuti yung resulta. Yun ang sabi doon sa amin. Para daw hindi magbalik-balik. Tas pahabol pa, sabi, kailan kayo babalik dito sa Soto? Pwede naman daw nyo daanan dito, magtanong kung ano po yung result. Parang sabi ko, parang inaano lang po kami. Sabi pa nga nang nag-check up dito, nag-check up na doktor, parang ini-scam kayo. Ewan ko, hindi na lang po natin. Basta ganun po yung nangyayari. Na kanina naman, so, kanina, na po si Papa Bits, na okay na, nabigyan na po ng medisina. Tapos, sabi ng doktor, o sabi ng nurse, sabi ko, pwede ba ako magpa-check up? Kasi, okay ko mamaya balik ka ng alauna. Pati si Sia, pina-check up ko dahil merong medyo inuubo-ubo si Sia na nagpa-check up ulit kami. Tapos sabi ng nag-nurse na nag-assist kay Papa Bits, pwede rin daw si Papa Bits ko magpa-check up para sa sugar. Kasi iba lang naman yung yung bale sa ni Papa Bits X-ray, yung dito lang sa
sa baga niya, yung puno na ng klima na kailangan po bigyan po siya ng medisina para matunaw yung klima na namumuo doon sa baga niya. So kanina nabigyan na po siya. Tapos nagreklamo din pa ako na pwede pa-check up din yung sugar niya. Pwede ko, no. Balik po kayo mamayang mga alas 12:30 sa RHU. So yun, uwi kami dito sa bahay. Kumain muna kami. Tapos pag alas 12:30, ayun, balik kami doon. Timing naman pag dating namin doon, hindi pa nag-umpisa. Tapos kunti lang yung tao pa lang. So by number naman, tatlo yung kinuha kong numero. 5, 6, 7. Kaming tatlo na si Sia. So, kaming tatlo nandun na. Tawag na kami. May record din ako. May record. Sabi ko, wala pa. Ngayon pa lang. Yun, tanong ng doktor. Hey, Sia, inuubo, sinisipon. Chinik up niya. Inhale, exhale. Na pati ako. Parang ako na nag-inhale, exhale. Tapos yun, rinisitahan si Sia. Nabigyan po siya ng 3 medisina, cetirizine para sa sipon, tas may ubo, tas vitamins, ganun. So sa akin naman, yung reklamo ko, sabi ko nananakit yung likod ko, napakaramdam ko parang bumababa hanggang dito sa balakang, na parang kiramdam ko yung tiyan ko palaging puno ng hangin. Merong sinabi yung doktor, sige, binigyan po ako ng resita. Tapos halimbawa kung yung pananakit sa likod mo, yung niresita ko hindi epektibo, follow up, check up, balik ka dito, resitahan. Tapos si Papa Bits naman, so ako yung nag-explain po kay Papa Bits na para sa sugar niya, kasi may po siya, inano po, thermometer, meron siyang kunting lagnat, 37 yata yung niya, lagnat. Alam ko na sa sugar niya yun, dahil ngayon wala pa po siyang naubusan na po yung yung loperamide, Pabits, basta para sa sugar. Tapos naubusan, nawalan muna ng gamot si Papa Bits na kung alam ko lang na ganun lang po yung naging resulta sa pabalik-balik namin ni Papa Bits doon sa Soto. Sana yung naging gastos namin sa pamasahe araw-araw, nabili na lang po ng medisina ni Papa Bits. Kasi ako naman, mayroon naman po akong medisina. Kasi Papa Bits kasi, marami po siyang binibili na gamot na para sa diabetic. Tapos yung pang-ubo niya, yung pang-ubo niya, okay na yun kasi yun na naman po na yung sa baga niya, meron na po siyang medisina. Nakainom na po siya kanina. Yun, ang inaano namin yung para sa sugar niya. Kasi hinihingian po ako kanina kung po yung hindi ko nadala na naman yung kasi kampante lang naman pa ako na nandun na po yung yung papel ni Papa Bits na ipasa ko na. So iba pala yung wala dun sa doktor, doon iba na ipasa. Siyempre magtatanong yung history, yung ibig sabihin yung history, hindi ko po na tama po kayo, may puso yung history kailangan. Hindi ko nadala. So, babalik kami bukas kay Papa Bits. Titingnan lang yung niya, yung mga history ng mga laboratorio niya. Tapos, kung halimbawa wala siyang doon sa sugar, yung resulta, magre-request, bibigyan po siya ng request na magpa-test ng sugar. Ganun po, guys. Mas madali-dali po dito yung proseso sa RHU Center. Naka-libre pa kami po ng gamot. Yung meron pa naman akong gamot dito dahil niresita sa akin, siyempre private resita binibili. So ngayon,
pagkalabas namin doon sa center, sinabihan po kami, try kayo dyan sa Mercury Drugs kung yung resita meron. So, yung baliwala, makakabili po tayo. So, lahat naman yung sa akin, pati kay Sia, meron. So, libre po kami ng medisina ngayon. Yung hinaman namin po, yung kay Papa Beats para sugar bukas. Hapon na, kanina, pagbalik namin alas 12:30, kauwi kami alas 2. Diretso naman po kami sa eskwelahan ni Sia dahil 3 days walang pasok si Sia, may module sila. Nag-chat, pinapakuha yung activities nila, bali module. Hindi kinuha. Alas 2, uwi dito sa bahay. Relax naman si Papa Beats. Siyempre alas 3:30, labas na naman ni Sia, o ni Chrislyn. Yun, kinuha si Chrislyn na nandito naman. Saka yun, laban na tayo guys. Yan, laban na tayo guys. Hindi na pwedeng ipagpabukas-bukas pa kasi 2 araw na po na hindi po tayo nakaglaba. So ayan, nagtambak. Tapos hindi naman natin maihintay sa mga the boys kasi yun, may klase, may trabaho. Yung mga nila labahin is nandito din. So grinagrab ko na lang po yung paglalaba para hindi po matatambak kasi mas nakakapagod kung tinitingnan ko na maglalaba tayo na sa amin lang, tas meron pa dyan na laban na, parang hindi okay yung pakiramdam ko. Iniisip ko din yung kuryente, yung sabon, kaya ayan, sabay-sabay ko na lang po silang nilalaban. Merkulis ngayon, wash day. Yun. Talagang dadami yung natin, labahin. Maglaban na lang po tayo ngayon. Wag na natin hintayin kung sino pa yung maglalaba. At saka ko na naman to. Pinado ko naman itong mga gawain. Mas madali pa yung proseso. Nabigyan agad kami ng medisina. Nasamantala doon, 4 na araw yung yung balik-balik namin sa Soto. Sinabihan pa kami ng nurse na isa doon. Sorry po, hindi namin po mapaliwanag sa inyo kung anong dapat nyong gawin kasi sa sobra daw maraming tao. So kahapon pagbalik namin ni Papa Beats doon, mga alas 2, walang katao-tao talaga. So na-discuss ng mabuti yung ibinigay na papel kay Papa Beats na yun, kailangan magpunta lang ng center, RHU center, para ma-record, tapos mabigyan na ng gamot. Kung anumang gamot ang nakalagay doon na mayroon sila, yun maibibigay. Sabi ko na may kay Papa Beats, meron pala ditong libre check up, tas mabibigyan ka ng gamot kung ano ang available, kung ano ang meron sa resita mo. Nagkanda hirap-hirap pa tayo. Marami na po tayong napuntahan na mag-check up. Parang hindi gumagaling. Ganon. At dito naman, wala naman po nagsasabi na punta kayo doon sa center kasi ganon. Yung itinuturo talaga sa amin, yung mga private na, punta kayo doon sa kuan, basta punta kayo doon. Walang nagsasabi punta kayo sa munisipyo, RHU center. Mayroong dyan, mayroong laboratory din,
Ang laboratory, naka ilang laboratory na po kami ni Papa Bits, ako. Yung bayad po ng laboratory hindi pareho. Kasi pag wala sa loob ng ospital, libawa 250 laboratory. Kung wala sa labas, magpapalaboratory 350, ganun. Tapos kung wala naman sa isa, mapupunta ka sa marumahal, katulad ng X-ray. Pag wala sa loob ng ospital, walang available, syempre sa labas ka magkahanap, magpapa-X-ray ka na, kasi talagang requirements, X-ray laboratory, magbabayad ka. Iyon pala dito sa RHU, libre. Biruin nyo guys, hindi ko na lang po kwintahin yung 4 na araw po namin na gastos pamasahe sa kapupunta namin doon sa Soto. Hindi ka naman makakapag-explain ng matagal-tagal kasi maraming ang pasyente. Kailangan hindi magiging atrasado. Yung katulad namin, hirap magsalita ng Bisaya, hirap makipag yun, parang natutungangan na lang po ako, tapos bibigay yung papel, walang explain nga dito, sasabihin lang punta kayo sa Ay, nako. Sana nag-aral na lang po ako ng ng nursing. So, kahapon, naklaro na po kami. Inano ko talaga yung isang nurse. Na po siya, hindi naman po siya yung humawak sa amin. Nagtanong lang po ako. Ito pong binigay sa amin na papel, ano po ito? Para ano po ito? Ganun. Tapos, ano pong gagawin namin? Yun. Inano nila. Pupunta kayo ng center, ibibigay nyo po ito. May sila konting katanungan, sasagutin nyo. Tapos, ayun. Bibigyan na po kayo ng gamot. Kasi yung hinihintay talaga namin, yung bigyan po kami ng resita. Tulad na resitahan ka, kapag katapos yung check-up, resitahan ka. Tapos, papakita mo na lang doon sa mercury drug kung meron sila o wala. Punta ka sa ibang mercury drug. Yun. Ngayon, napagtanto ko na. Guys, napagtanto ko na. Pa-follow up, check up kami. Follow up, check up namin ni Sia. Follow up, check up ni Papa Bits at ako. Sa RHU na po kami magpupunta. Wala nang iba. Ayun guys. Ganun pala. Wala naman nagsasabi dito sa mga kabarangay po namin na doon kayo. Sa bagay, kasi galing kami ng doktor. Siyempre, hospital. Siyempre, hindi na sila magsasabi na diyan sa punta kayo. Ay, nako. So, ayun guys. Sa Kalalayas, yung labahan yung natin. Yung napala. Okay na lang po guys, basta na-solve na yung namin, yung pakay namin ni Papa Bits. Saka
lalayas ng lalayas. Ngayon naman, yung monitor naman po sa kanya, yung sugar niya. Kasi hinihingian po kami ng latest result. Sa una lang naman po nagpa-check up si Papa Beats. Sa una yung sugar niya na naging 500 po ang resulta. Tapos hanggang sa binigyan po kami ng pang test ng sugar, parang bumaba nag 200, tapos nag 180. Sa ngayon wala, kasi wala na po yung pang test. Hindi na mo monitor yung ni Papa Beats. Bukas babalik pa naman po kami doon kasi nga hinihingi yung mga laboratory records ni Papa Beats. Kasi hindi daw siya pwedeng magbigay ng gamot para sa sugar kung hindi niya alam, hindi niya na-check kung ilan po ang sugar niya. Isa pa yung yun, sinabihan na po siya kanina na bawal siyang uminom na ng malamig. Sinabihan na talaga siya ng doktor. Kung gusto daw niyang gumaling, huwag daw minom ng malamig na tubig. Ngayon pa naman yung pinaka-paborito, yung malamig, guys. Na hanggang ngayon, guys, yung puwit ko masakit iupo dahil 4 na araw na pagpabalik-balik sa sutok. Mga sobra 2 hours nakaupo sa bus. 2 hours papuntang Suto, 2 hours. Sabi na lang natin sobra 2 hours. Mga 5 hours pabalik-balik. Masakit yung puwit ko, guys. At saka parang namamanhid. Siyempre kung nakakaupo ka sa banda gitna or hulian ng bus, nakakaano ng lubak, tumatagtag, parang nagja-jump yung mo, yung puwit. Alas 5 na yung oras, guys. Ayan, malapit-lapit na po tayong matapos maglaba. Isang salang na lang. Yan, isang salangan na lang. Yung mga pangtrabaho ng mga natin, uniform. Kasi yan, nakadowny na. Tas ito, pangalawang banlaw. Sa kadowny. Yan, parang sumasakit na po dito yung natin. Yung balikat, dahil yun nga, nasabi ko na meron po tayong pilay na medyo, yan, parang mihinga tayo ng malalim, parang may masakit dito. Kasi nga nakwento ko na rin po sa inyo na nung bata pa ako, na nagkaroon po tayo ng pilay dito, mahulog daw tayo sa duyan nung bata pa. So ayan, parang siyempre tumatanda na po tayo, dyan na po naniningil yung mga sakit-sakit sa katawan. Kunting ng hangin, sasakit na. Siguro yun na din po yung cause ng natin, likod na medyo sumasakit. Pero masarap po, guys, pag ginaganon, kakadinig talaga po ako ng tunog, crack, parang ganun. Inaano ko yung yung likod. Papabits natin ng papahinga. Right. Muna tayo. Yan. Snack muna tayo ng sinapay dahil bumili si Papa Beats nang magsundo kay Chrislyn. Yung bakery kasi tapat lang ng eskwelahan nila Chrislyn. Hindi namin naman po maubos ito ngayon. May naman po kami para bukas ng umaga, kapares ng kape. At ito yung i-snackin natin, yung
pudding guys. Pudding. Ayan, pudding. Noon, tawag namin dito is darling pie. Pero, ibang hitsura. Parang chinilas. Ito pudding. Triangle. Snack muna tayo. At, yun nga din, sabi ng doktor, bawal nga din si Papa Beats uminom ng malamig kasi yung paus niya di yan talaga daw hindi daw yan gagaling pag hindi siya tumigil sa kaiinom ng malamig. Matagal na sinasabihan eh. Ngayon iwan ko sa kanya, doktor nan po yung nagsabi. Ayan po guys, time check, alas 5:54. Alas 5:54. Ayan, pinapagpawisan pa po tayo. Katatapos lang po natin maglaba. At ayan, harapin natin po yung sangkatutak na tupiin guys. Ayan, magpapaano po tayo kay Sia, magpapatulong. At saka yung naririnig po nyo guys, nagugong yung cliff fan po. Tas aircon daw sabi ni Sia. So yan, parang mahihilo po tayo guys kasi paspas tayo para matapos yung paglaban natin. Yan. Yun naman, wala pa po yung mga trabahante kasi wala pa po kaming ulam. Sila yung papabilihin ko. Wala na po tayong oras na bumili doon sa hindi naman si Papa Beats pupunta ng siya lang, kundi kasama po tayo. So mamaya pa sila dumating kasi overtime. Magdidilata lang muna kami guys. Yan po yung tupiin natin. Nung ko pa ito nanilabhan nung linggo, na ngayon Martes na, ngayon ko lang po na naharap. At saka yung sinasabi ko guys na nakapagpa-check up din po kami dyan sa RHU center na yan. Yan, nagkaroon tuloy si Sia ng libreng gamot para sa ubo niya. Si Teresen para sa sipon ba yun? Yan, yung resita. Basta 3 yung sa kanya. Gusto ko mawala ang aking sipon guys. Yan, si Teresen. Tapos Asorbic vitamins para kay Sia. At ito po yung Pinelpropanollamine. Ang haba guys, hindi ko mabigkas. yan guys, yan. Hirap basahin guys para sa ubo. Yan, may po siya, may medisina na. Hindi masama yung nasama ko si Sia doon sa center. Kasi kung doon pa, kasi balak ko nga magpa-check up din, magpa-register sa Vicente Soto. Matatagalan pa po tayo guys bago pa mabigyan po ng medisina. Mabuti po dyan, automatic. Ayan, yung resita ni Sia, ayan. May check. Kung wala dyan, iniikisan. Tapos ito po yung sa akin, ang Losartan at saka Amdolipin. Nakamedisina na po tayo pang 1 buwan. Biruin nyo guys ha, pang 1 buwan. Amdolipin pang 1 buwan. Tapos ito po yung Losartan, pang 1 buwan po yung Losartan. At saka meron po tayong Amdolipin. Ito palang Amdolipin yung mahaba, Amdolipin yung mahaba, 3 pang 1 buwan. Tapos yung Losartan na yan, 3 pang 1 buwan kasi 30 pieces yan.
Tas ito naman, vitamins. Binigyan po tayo ng vitamins. At saka meron po tayong medisina pang sakit ng likod. Umaga at gabi yung pag-inom. Tapos kung halimbawa hindi na makaramdam ng sakit, huwag nang uminom. Pag hindi po tumigil, halimbawa walang epekto, babalik tayo doon. Paluchika. Yun. Ngayon ko lang naalamagan guys, na ganun pala yung ano dyan sa RHU. Hindi mahirap. Magkakaroon ka pa ng medisina na libre kung may available. So, palo-palo up, check up, hindi na magproblema. Pupunta na po tayo sa RHU Center ng Sugod. Bukas, yung haharapin natin, yung para sugar naman ni Papa Bits. Pinapadala yung lahat ng laboratorio niya dahil hindi ko po dinala yung original. Yung kanina nadala ko, ipinasa naman doon. So, bali walang hawak yung nag-assist kanina na doktor. So, may record na po kami doon. Hindi na po mahirapan din maghanap. Sabi ko ay Papa Bits, huwag mong kalimutan kung anong araw, anong pizza tayo nagpunta dyan sa RHU. Kasi pag may record na dyan, tapos magpapalo up, check up ng matagal-tagal, mas tatagal-tagal naman din po kasi nagkakapatong-patong na po yung papel. Pero marami naman po silang naghahanap. Yung iba hindi nahanap siguro sa katagal-tagalan. So nag-uumpisa naman, nagbabago naman ng ulit na naman ng panibagong record. So parang lumuwag yung natin, pakiramdam na din na nagkaroon na din po tayo ng gamot. May gamot pa naman ako dyan, hindi pa nauubos. So mayroon pa tayong extra. Katapos namin kaninang magpa-check up, balik doon. Hindi naman nagtagal din kasi 5, 6, 7, tatlo yung sunod-sunod po kami. Hindi nagtagal. Kumbaga kuridas, natawag kaming tatlo na sa loob, interview. Katapos noon, pagkalabas, ayan, diretso po kami sa school, kumuha ng module ni Sia. Ngayon talaga, yung problema na lang, yung ulam namin. Ayoko na pong magpunta sa papabilisan na ako kasi si Ronald po yung pag wala silang overtime, si Ronald yung pinapalingki ko, linilista ko na lang kasi bukas wala nang itlog, yung sigarilyo ko isang kahan, hindi na magkaka kasi paghating gabi mayroon pang bumibili, pagka kinabukasan ng umaga wala na tayong ibibinta kasi hindi pa po tayo nakabili. Aray, tumutunog yung natin likod. Nakagsaing naman ako habang po tayo nagdra-dryer. Nakapagsaing na po ako ng kanin. Siyempre, naman po yung isasaing kundi kanin. Yun, nakapagsaing na nga. Ngayon naman, ito naman na mga tupiin natin yung ating haharapin guys. Para matapos-tapos na ito. Para bukas pag alis natin panibagong panibagong tupiin. Siyempre matutuyo na yung nilabhan natin ngayon. Yan, katatapos lang po natin talagang maglaba. Kasi pag hindi natin yan nilabhan ngayon araw, bukas dadami. Mas mapapagod pa tayo guys. Kaya pakyaw-pakyaw na lang ito. Paggabi naman, pagkatapos ng mga gawain natin, ika nga, ang huling natutulog yung nanay.
makag-relax naman po tayo dahil hindi magtatagal, oras na ng tulog, di makaka-relax na po tayo. Tapos yung cellphone ko, hindi ko pa napalitan yung alarm. Alas 4 pa rin. Agoy, Ginoo ko. Alas 4 po ako nakakagising. So ibabalik natin ng alas 4:30 or alas 5. Kasi alas 4 pa yung alarm ko. Alarm po yun ng para maagang magising, makapunta ng Soto. Ngayon hindi na. Kahit alas 8 naman po yung bukas ng dyan, pero ang dating ng doktor is alas 9 or alas 10. Sakto-sakto lang yan. Naku, RHU Center lang pala ang sagot. Hello po guys. Super pagod pa yung namin. Tulong ako kay Mama guys. Tulong daw siya. Yan, hinanda ko na po yung ni Papa Bits. Inilagay ko sa plastic envelope para hindi ko na makalimutan yung mga history po niya. May puso, shout out may puso. Salamat, may puso ka talaga. Yun, yung sabi mo, lahat tandaan, ilista. Yung mga history, mga kung ano yung mga medisina na iniinom para hindi makalimutan. Nakaano na po dito, naka-intact na po, may puso. May puso. Salamat po sa idea at salamat po, may puso ka talaga. May kapuso. Pantiniya. Kanini sarwal kan kuya kan Tito Ronald. And Ayan si Sia. Kuya. Tumutulong si Sia pero inuulit ko naman. Nakalimutan na nila yung magtupi, yung katubi ng Yan, si Papa Bits. Papahabol pa. Kaya daw siya namamaos kasi ubo ng ubo, tapos inom ng malamig na tubig, siyempre sa yan, sa lalamunan. Ayun, mawawala yung boses niya. Kaya sabi ng doktor, isin mo nang hindi uminom ng malamig. Pabits, magkanto ka merkado? Ayaw daw niya, ayaw. Ha? Di yan nakakalis pag hindi ako kasama. Ay, may butiki, Madak. Ay, butiki! Yan mo na yan na butiki. Ang importante dyan, ka. Kakaligpit kami. Para matapos na to. Natatawa na lang po ako, sabi ng doktor, ba't irinipiral po kayo doon sa Soto na malayo na pwede na bandaw dito? Na nakapag naman siya, nakapagsabi ng scam. Hindi naman po scam kasi doon naman si Papa Bits doon siya nagpa-laboratorio ulit sa Soto. Yun nga lang, pinapabalik-balik kami. Hindi sinisigurado kung sabihin balik na lang bukas, ganitong oras. Pag pupunta doon, wala pa. Pabalikin na naman po kami. Akala siguro nila, malapit lang po kami. Hindi nila alam na, kahit naman po magsabihin ko na, naku, malayo po kami, ganun po yung biyahe namin, ganun po yung parang hindi naman nila pinakikinggan.
Yung ano nila, ay yung ano lang nila, yung sabi nila na babalik kayo dito. Mga ganitong oras. Biruin mo before 6, dapat nandun na kami. So kami mag-a-adjust. Igising po kami dito ng alas 3. Ng madaling araw. Tapos yung ano, pahirapan pa. Ay, salamat nandito na yung dalawa. Naka ano na din po sa ano, sa merkado. Dito na rin. Kakabili na din ng ano, itlog at sigarilyo. Alas 6:05. Sige na, pag ala ni pagliwan nald. Palitan na ni yung kuwan. Tani ka man masusura. Ano ito? Ano naman? Yan na sila. 29? Ano? Tulo. Yan? Ayun. Kuwan at makina ito. So wala ni ka mo para diretso. Ang tula ni merkado ba? Ha? Sige.